Food and rice sufficiency at pagbangon ng ating mga magsasaka mula sa El Nino ang ilan po sa mga hamong patuloy na kinakaharap ng bansa. Tatalakayin po natin yan at iba pang malalaking issue sa sektor ng agrikultura. Kasama po si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hari, Secretary. Magandang umaga ho, sa lahat na nakikinig. Magandang umaga. Opo, makikikamusta lamang ho kami, Secretary, no, sa recovery ng agriculture sector matapos po ang El Nino. Well, I expect na gumanda ang sitwasyon dahil nga ang El Nino, kahit anong gawin natin kung walang tubig, talagang mahirap eh. Ngayon na may tubig tayo, kailangan lang natin i-manage mabuti ito at mas magandang may tubig kaysa wala, di ba? Yes, sir. Lahat ng ang DA ngayon ay binibigay na lahat ng kailangan na seed, fertilizer at dinideploy na to para sa panahon ng tag-ulan at may tubig ay makapag-plant tayo kaagad. What about yung sa irrigation problem po, Secretary? Meron na ba tayong mga konkreto pong solusyon? Well, tuloy-tuloy ang proyekto ng NIA at saka ng Bureau of Soils and Water Management ng DA. Opo. Na pinapa-fast track ko nga lahat ng mga irrigation projects, plus may 12 billion ang NIA na pinapa-bid out ngayon para magkabit ng additional na maraming solar irrigation water systems sa mga unirrigated areas. So malaking tulong ito para magkatubig yung ating mga magsasaka. Of course, we need more, but at least may malaking pondo at mga equipment na ibababa. Within this year, may implement yan. Secretary, isa po sa mga sinisingil na pangako ni PBBM sa mamamayan, syempre yung kanya pong sinabing magiging 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Meron pa ho bang pag-asa na ito ho ay makamit, Secretary? We are trying our best to figure out at pinagpag-isipan talaga to halos every week. Ito yung major topic dito kung paano pababain yan doon sa level ng 20 pesos. Kaya naman inumpisahan namin na as a target namin, initial target, kasi step-by-step approach to 29 peso rice, So if we can achieve and maging sustainable ng 29 peso rice para doon sa mga disadvantage natin sa mga kadiwa center, then of course, pag makamit namin yung initial target namin, then we will try pa tigain yung at i-expand ito para masubukan na ibaba to 20 pesos. But it involves a lot of things. Yes, this is sir. a whole of DA, whole of nation approach ng kailangan na. Kasi ito yung mula sa presyo ng seeds, mula sa post-harvest, kailangan ng post-harvest, kailangan ng kalye, kailangan ng murang fertilizer, at kailangan ng higher ang recovery natin sa drying from 55%. Kailangan umabot tayo ng 65 to 67%. Yes, sir. And then we have to produce more per hectare. Hindi lang yung 4 tons per hectare. Kailangan maka-achieve tayo ng 6 to 7 tons or hopefully 8 tons per hectare. Then bababa ang presyo kung lahat ito ay makuha natin. Yeah. Secretary, do you think sa pagtatapos po ng termino ng ating Pangulo ay makakamit yung 67% na inaasahan po natin para talaga hong good news na makamit po ito? Depende yan, Well, we are trying our best, dahil problema lang sa gobyerno, yung bureaucracia nga ng pag-bid out, yung mga ganun, tinatackle ko So yun yung pinakamalaking issue ko ngayon, yung bureaucracia. May binigay naman pondo for this year, tsaka next year, sana matuloy-tuloy yan sa 2026, 2027, mabigyan tayo ng sapat na pondo para may construct natin lahat ng kailangan natin gawin. Okay. Yung sinasabi ho na rice tarification na repeal sa batas na ito, sa tingin niyo ba ito yung makakatulong o pag tinanggal ho ito na completely, mas baka makasama pa at hindi ho tayo talaga makapagbigay po ng proteksyon doon po sa atin po namang sinasabing rice sufficiency? Ang rice tarification law, mag-expire siya soon, pero posisyon ng DA, kailangan ma-continue to. At ang Kongreso naman at Senado mukhang sang-ayon din at yun din naman ang direction nila. So I am hopeful na ma-extend ito para lalong mabigyan ng suporta ang ating mga farmers, lalo na sa rice.
At kailangan natin itong RTL na ma-extend ho. Alright, we wish you well, sir, sa lahat ng mga plano po ng DA. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras sa Balitang Hali. Salamat ho. Yan po naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.